Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Ngayon ay may overtime. Kalahatian na ng buwan ngayon. Ngayon na ulit nagka-overtime. Matumal nitong buwan na to saka nung nakaraang buwan. At ang temperatura, ayan mga kabayan, binalutan ko ng plastic kasi mabuti kanina at umulan. Nabawas-bawasan yung init. 2 GPS yan hanggang alas 12 ng madaling araw ang overtime ko ngayon. Doon sa mga nandito na South Korea, yung mga bagong dating dito South Korea, sigurado ramdam nyo ang init dito. Masasabi nyo talaga na, at masasabi ko sa tagal ko dito South Korea, grabe talaga mga kabayan dito kapag summer. Pagdating ng itong buwan na to, July, August, pero pagdating ng September ay unti-unti nang lumalamig ang klima dito, pero medyo mainit pa rin. Ngayong buwan na to, July, ito talaga yung pinakamainit dito sa South Korea. Ang temperatura dito ay hindi naman siya halos, itong nakarang araw ay umabot siya ng 39.9. Bibihira dito umabot ng 40. Isipin nyo, 39.9, ibang klase ang init dito mga kabayan. Parang nanggagaling sa sa lupa yung init, maalinsangan masyado. Kahit humangin, talaga namang mainit pa rin. Sabi nga ng ibang mga Koreano dito, yung mga nakakapagbakasyon sa Pilipinas, sabi nila ay mas mainit talaga daw dito ang summer kaysa sa Pilipinas. Kaya yung ibang Koreano, pagdating ng summer vacation dito sa company namin, ay sa Pilipinas sila nagbabakasyon. Ayun, mainit talaga dito mga kabayan pag summer. Pero pag winter naman, sobrang lamig naman talaga. Sa atin kumbagay, tumataas ang temperatura na mahigit 40 pero kaya pa naman ang init. May hangin pa. Kapag humangin ay medyo nababawasan yung init sa atin. Dito talaga parang hindi. Ayun, doon sa mga malapit na ang massive selection mga kabayan, doon sa mga nag-iintay ng employer, ay tsaga-tsaga lang kayo sa paghihintay. Kita nyo naman, hindi pa sila nag-a-announce ng registration para sa APS topic exam. Malamang nito 50-50 na mga kabayan ngayong taon na to. Malamang nito baka next year na. Hindi na ako sure, pero yun yung pakiramdam ko. O baka naman bago matapos itong taon na to, magkaroon ng registration. At pagdating ng February o January, baka doon na yung exam. Pero malalaman natin yan. Basta hintay-hintay lang tayo. Doon sa mga naghihintay ng registration para sa APS topic exam, ay maghintay-hintay lang kayo. Habang naghihintay, mag-aral mabuti. At tandaan, mas lamang yung maraming alam. Yung sa mga nandito na South Korea, yung mga kadarating lang dito, kita nyo naman, ramdam nyo na talaga yung init. At mas maganda nga yan para unti-unti kayong dadalhin sa taglamig sa winter. Hindi kayo mabibigla. Hindi katulad nung dadating ng winter, mabibigla sila. Alam nyo naman sa Pilipinas, laging summer, bihira lang yung tag-ulan. Ayun. Mahirap lang kasi dito sa South Korea pagdating dun sa mga bakalan, dun sa mga buhatan, lalo na pag summer. Hindi ko lang alam kung may aircon dun sa area nila, lalo na sa mga weldingan, napakainit. Panoorin nyo yung video na yan. South Korea is now facing an intense heat wave. The country is quite literally boiling. As nationwide heat wave alerts remain in effect, North Gyeongsang Province issued its first ever highest level heat wave warning of the summer. On Saturday, temperatures in Gyeongsang soared to 39.9 degrees Celsius. And on Sunday, Seoul issued its first tropical night advisory of the year as overnight temperatures stayed unusually high. 덥고 집에만 있으면 냉방비가 많이 나와서 일부러 좀 밖에 나오는 것 같아요. 좀 덥긴 한데 물에 발을 담그니까 괜찮은 것 같아요. On Monday, daytime highs reached 33 degrees Celsius in Seoul and 35 degrees in Daejeon. In Daegu and Gangneung, where hot, humid winds descending from the mountains intensified the heat, temperatures climbed to around 36 degrees Celsius. As extreme heat becomes the new normal, wearable fans have emerged as a popular way to stay cool.
Cooling fashion items such as arm sleeves and neck coolers are also seeing growing demand. According to the Korea Disease Control and Prevention Agency, 99 new heat-related illness cases were reported on Saturday alone, bringing this year's total to 636 cases, including 2 deaths. The daily increase was the highest recorded so far this year. Now, with scorching heat continuing day and night, health authorities are urging people to avoid outdoor activities, stay well hydrated, and take extra precautions against heat-related illnesses. Oh yeah!